naman na kitang-kita naman din nila siguro na wala naman nangyayari simula nung si Bongbong Marcos ang naging presidente. Ano yung katangahan? Wala daw pong nangyayari simula nung si PBBM ang naging presidente. Wala bang nangyari, Jiggy Barra? Eh kung wala palang nangyari nung si PBBM ang umupo bilang presidente, aba siguro yung mga kamag-anak mo, mga nag-aaral dyan sa public, wag mo nang pag-aralin sa public. Kasi ang nagpo-provide sa public ay ang gobyerno. Nakikinabang kayo. Wag mo nang pag-aralin. Diba? Wag mo nang pag-aralin. Wala naman palang nangyayari eh. Ang bobo mo nga. Ang bobo mo talaga. Ang galing mong yung alam mo yun, gumawa ng kasinungalingan. At alam naman natin ngayon na ang Pangulo nag-iikot sa buong bansa. O dito sa Tarlac, ang ginawa ng ating Pangulo, yung mga utang ng magsasaka, bayad na. Utang ng mga magsasaka sa lupa, bayad na. Binayaran ng ating Pangulo. Yun ba yung walang nagawa? Bayad na. Paano mo sinasabing walang nagawa? Jiggy Barra. KO! Kasi kung mapapansin nyo, pag silang nagla-live dyan or nagbablog, puro po negatibo ang binabato nila sa Pangulo. Tapos, ang negatibo na yun, dun tumatama kay Sara. Ayun yung impeachment. Impeachment kay Sara, ayan. Nabuhay. Shoutout ko kay Ma'am Yami Lice. Ayan na. Ayan na, huwag niyong kalimutan mag-thumbsuck sa ating live ngayon. 381 thumbsuck. Shoutout po sa iyo lahat. Wala naman nangyayari simula nung ano eh. Kaya, ano pa bang gagawin nila? Siyempre, ang gagawin... Wala namang nangyayari simula nung ano eh. Anong ano? Kumpletuhin mo yung salita mo! Ang bubo mo, putangina mo ka, bukas na sa Manila ko, hanapin kita. Anong ano na sinasabi mo? Ha? Anong ano? Simula nung ano? Pinutol mo, nag-change topic ka na naman, tarantado. Oh. Bukas ka lang, hanapin kitang gago ka. Ang ina, anong simula nung ano? Bobo? Nila ay hindi na nila para suportahan pa kasi isa rin sila sa nabutol. Oo, kasi kapag kapag inutusan nila yung mga member nila na iboto nyo si Gato kasi ano nila ang iglesia ni Cristo. Ano ba, Jiggy Barra? KO! Pinutol mo na naman. Tangina, ulitin nga natin. Ang MSK shoutout po Ay parang KOJC din yan. Sobrang mga... balik natin. Balik natin. Ano pa bang gagawin nila? Siyempre, ang gagawin nila ay hindi na nila para suportahan pa kasi isa rin sila sa nabutol. Oo, kasi kapag inutusan nila yung mga member nila na iboto nyo si Gato kasi ano nila ang iglesia... pag inutusan nila mga member nila na iboto si ganito tapos binago mo yung topic mo, putang ina mo. Kakabobo mo. Diba? Wala kang utak eh. Sa Bisaya pa, patakar kag storya. Ito na, balik natin. Usapang QGC at INC yata ito. Okay? Wait na Pag inutusan nila yung mga member nila na iboto nyo si Gato kasi ano nila ang iglesia ni Cristo ay parang KOJC din yan. Sobrang... Agoy! Akalain nyo, shoutout sa mga iglesia ni Cristo dyan. Press 1, sa iglesia ni Cristo. Kinukumpara po kayo sa KOGC. Kinukumpara kayo sa mga kulto ng mga manyakis. Press 1, sa iglesia dito. Papayag ba kayo nun?
Ang Iglesia ni Cristo daw ay parang KOGC lang daw. Tamo. Nagalit yung langit. Yung kidlat, kidlat yata yun. Oh. Dinamay pa nga yung INC, di ba? Para daw Iglesia ni Cristo. Narinig niyo yung tumunog sa may tumunog. Shoutout kay Jacobs TV, Jacobs TV channel. Ang Iglesia ng Cristo ay Iglesia ni Cristo. Ang KOGC ay KOGC. Anong meron sa KOGC? Nandyan yung human trafficking, okay? Pang fake news, pang tutorture, pang lahat na, may mga Bartolina pa dyan. Mga maling aral patungkol sa Biblia, nandyan, kompleto. Pag-kiyod-kiyod, nandyan na. Oh. Yan ang Iglesia ni Cristo. Iba din yan. Ang KOGC, iba din yan. Kaya nga ang Iglesia ni Cristo, walang dyan, walang sumisita. Kasi hindi naman sila kulto. Kaya itong sinasamahan nitong animal na to, shoutout Lord Spirador Pikwa. Ayan, bukas magkasama kami ni Lord Spirador Pikwa. May pupuntahan po kami. Ang Iglesia ni Cristo, iba yan. Ang KOGC, maling aral. Akalain mo si Jesus Christ, ginawa nilang ama. At ang anak daw si Kibuloy na nakakulong ngayon, putang inang yan. Paano naging anak si Kibuloy? Hanapin nyo ngayon sa Biblia, may Kibuloy ba dyan na nanggagahasa? Walang ganun. Sige tuloy. Ano ang mga member dyan? Sobrang aral, sobrang respetado sila sa namumuno sa kanila. Sa Iglesia ni Cristo, oo. Respetado talaga. Walang kamanyakan dyan, walang panggagahasa dyan. Pero, sa KOGC, nandyan na lahat. Nandyan na ang panggagahasa. Mabuti na nga lang yung mga minor dyan sa KOGC na rescue yun. Ikaw, J. Guevara, yung partner mong minor ginahasa mo. Kaya nga pinuntahan ka ng pulis dyan sa bahay nyo, ng barangay dyan sa bahay nyo, dahil ginalaw mo yung minor, putang ina mo ka. Ha? Gago ka. K.O. Ginalaw po eh. Ginahasa ni J. Guevara sa bahay niya yung minor na babae. Siyempre yung nanay nung babae, mahirap lang din. Binibigyan ni J. Guevara ng patuka ng manok. Yung nanay, binlag pa niya yun eh. Sabi niya, okay nga lang sa nanay na nagsama kami ng anak niya kahit minor. Sa nanay niya, okay. Pero sa batas, bawal yan, gago ka. K.O. Bawal yan sa batas. Baka madamay pa nga yung nanay. Pag napag-alamang tinutuloy-tuloy nyo yan ngayon. Alain mo yun. Ay, shoutout kay Narding Narding. Bigyan muna natin ng panty. Ay, panty. Jacket. Panty tuloy. Happy TV official, shoutout po Laro man sa Dagway Idol. Actually, lahat naman po ng tao, may kalibugan po yan. Pero, gamitin nyo lang sa mga asawa nyo. 'Di ba? Doon lang. Huwag sa mga minor. Lalo na't bawal sa batas yan. At huwag mong gayahin si Kibuloy. Ang ina.
Ako malibog. Oh, natamo nandito si Mang Kanor 69. Tuloy natin. Ang iglesia, ayon sa pagkakalam ko, dahil may mga kamag-anakan din ako ng iglesia ni Cristo, kung ano yung utos ng itaas na gagawin nila, yun dapat ang kanilang susuportahan. Halimbawa niyan, no, na ngayon ay lahat ho ng partido ng mga Duterte ay susuportahan ng iglesia ni Cristo. Oo, grabe to. Maraming iiyak na naman. Ang alam ko, ang iglesia ni Cristo, si PBBM yung sinuportahan. Oo, lahat. Mga iglesia ni Cristo, Pangulong Bongbong Marcos ang binuto. Diba? At bakit ang KOGC susuportahan ng Iglesia ni Cristo? Ano, nagsisip-sip kayo? Dito. Alam naman natin na hindi rin basta-basta. Isa ang Iglesia ni Cristo sa pinakamaraming member dito sa Pilipinas. Isa sa O yan, kayo yung target ngayon. Iglesia ni Cristo, makinig po kayo Kayo yung target ng mga kulto ngayon. Kayo po ang target ng mga kulto. Didikit sa inyo. Para magamit po kayo para ibuto nyo puno ang mga dutae. Yun. Yun yung nasa GC nila ngayon. Na makuha ang loob ng mga iglesia ni Cristo. Kaya pansin nyo, palaging lumalabas sa mga content nila, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Pinupuri po kayo ngayon para magustuhan nyo sila at ang mga Duterte para ibuto nyo ang kanilang manok. Kasi sa GC nila, yun ang pinag-uusapan nila. Pupuriin kayo. Yun. Siyempre, pag pinuri nga naman, bibili yung iba dyan. Wag po kayong magpadala sa ganun. Oo, masanay na po kayo. Ang daming nang uuto ngayon. Yun po yung utos ng kanilang leader. Oo. Na makuha kayo para ibuto nyo sila. Tuloy. Nakatanyag at maraming member na relihiyon dito sa Pilipinas. Kaya kung sino man yung mga... Amo? Maraming member? Wag na! May QGC kayo, may 8 million kayo Wala kayong tiwala sa 8 million nyo? O drawing lang yung 8 million? Sige, Bara. Wag na! Sa inyo na yan! Ang ina. Mga susuportahan ng mga kapatid natin ng mga iglesia ni Cristo ay sure win yan. Biruin mo ilang mil. Kaya yan si Marcoleta, talagang may panalo yan. Oo, kasi nga alam na nakabisado na nila at natukoy na nila na talagang may pagkabalasubas ang gobyerno ngayon. Oo, hindi naman yan papayag na pati rin naman sila maapektuhan kung ano yung mangyayari sa Pilipinas, di ba? So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Ang ina, nag-promote pa. Forward na natin, animal ka, nag-promote ka pa. Mga videos sana po. Eto na nga. Naku po. Sa 10 million butante dadalhin ni Marcoleta PRRD bumilib. Paktay na talaga. May nanalo na. Ay, salamat po sa 444 likes natin dyan. Salamat po. Siguro natataranta yung mga siguro sasabihin nung mga lumipat sa Press 1 po sa mga maglalagay kay Marcoleta sa Iniduro. Press 1, press 1. Sige nga, press 1 po. Lalo na sila Tolentino. Ay, sayang, sana hindi ako sayang hindi agad ako lumipad. Sayang yung boto ng iglesia sa akin pag hindi ako binoto. Mukhang hindi ako mananalo. Shoutout po kay Dan TV Vlog. Ayun yung alam niyo naman yung iglesia ni Cristo, talagang pag bumoto yan, isang buhusan yan, no? Kung si Marcos yung iboboto nila, sabi, ayaw pa naman ng mga iglesia sa mga adik. sabi ni PRRD yun, hindi ko sinabi ayaw nila ng Kaya ngayon, mukhang bali-balita na mag full force ang iglesia ni Cristo sa, bibiruin mo, may iglesia na ni Cristo ang Duterte.
may KOJC pa, anak ng teting. At ito yung ratings oo, bago tayo mapunta dyan sa mga video na yan. Oo, may ratings tayo ipapakita sa inyo. Naku po, ito na. Ito, dito sila natataranta lalo. Oo, nawiwindang sila dito guys, nawiwindang. Gusto niyang palabasin dito na magsasanib puwersa daw ang INC at ang kulto na KOJC. Wow! Ang galing! Diba? Ang galing mo, Jiggy Bara. Bukas ka lang, sasampalin ko yung utak mo. Ha? Utang ina mo ka. Ayaw mong sumugod sa akin, ako yung susugod sa'yo bukas. Tarantado. Humarap ka nga sa aking animal ka. Yan, humarap ka sa akin. Utang ina mo. Ayaw mo sumugod sa akin, ako susugod sa'yo bukas. Sige. Tuloy. Windang sila. Hindi ko lang alam bakit nawiwindang sila dito sa ano na to na mapa Visayas daw. Visayas napakalakas daw po or napakataas ng suporta. Ang inang baho ng hininga nitong hayop na to Hayop naman po ito Puputamos nga ng isang BP Sara or ng mga Duterte, malakas ang suporta sa Visayas at sa Mindanao. Sa Luzon naman ay nung mga unang araw ay naging 50-50 ang mga tao sa Luzon. Ay, shoutout po kay Ate Glo. Magandang hapon. Ngayon na parang napagtatanto na nila siguro na sila rin naman ay pinagluloko na. Tumaas po ang ratings ni BP Sara sa Luzon na medyo, alam niyo yung Luzon na yan, medyo nangangapa-ngapa lang yan. Nangangapa-ngapa lang yan dito. At pag alam na nila na sure win na si Marcolita 8 million ng KOGC. 6M ang INC plus 32M si Sara. 8 million na kayo dyan Sure win na yan kasi 8 million. Yung iba invisible. Invisible. Kadalasan yan diba? Ayaw daw po ng mga INC sa addict. Totoo naman. Kasi si Digong pa lang, addict na yan Addict sa marijuana. Diba? Shoutout kay Michael Bakay magandang hapon. Yung tactic nung iba dyan ay puro pamimigay ng ayuda. Hindi kahit naman ito totoo naman yan sabihin ng mga tanso vlogger dyan ang daming pumupunta ang daming pumupunta sa mga pa-event ni Tambay. Ang daming pupunta, ang daming nanonood. Siyempre may ayuda. Kahit naman mga Duterte supporters yung mga yan, pupunta yan niya. Kahit nga ako, pupunta ako Pupunta. So makapal yung muka. Makapal yung muka. Diba? Ako sayang yun, ayuda yun. Una-una pera ko yun Pati di ako pupunta. Pera niya ba yun? Hindi niya naman pera yun. Pera mo? Ang tanong, nagbabayad ka ba ng tax, Jiggy Bara? Taxpayer ka ba? Ayun yung tanong. Nung hindi ka pa nga nagko-content sa politics, ano nangyari? Mismo mga sponsor, pinapadalhan ka ng pera dyan, 3,000 kasi wala kang pangkain. Gutom ka. Totoo po yan. Nag-chat etong si Jiggy Bara doon sa sponsor, nagmakaawa na wala na daw silang pambili ng bigas. Ngayon, siyempre mabait yung sponsor, pinadala doon sa isang kaibigan, dinala sa kanya doon, 3,000 yun. Tapos yung 3,000, magulat ka, magdatingan yung mga kamag-anak niya ngayon. Magdatingan na. Pagdating, magulat daw yung nagdala ng pera doon. Bumili ng sigarilyo. Bumili ng kape. Okay lang yung kape, walang problema dyan kasi kape yan Pero yung sigarilyo alak, hindi mo naman pera yan. Binigay sa'yo yan ng sponsor para pangkain. Tapos ngayon, magbibili ka ng sigarilyo alak, pambisyo. Doon pa nga lang sa pansarili mo, wala ka ng pangkain. Tapos ngayon, sasabihin mo na pera mo yung mga pinapamigay ng gobyerno. Bakit? Taxpayer ka ba? Luko-luko ka. Yun yung tanong. Buti si Manny Pacquiao binuto ko. Sabi ni Mang Kanor. Pero si Mang Kanor, may 69 pa. Mukhang matindi dito sa chicks, di ba?
Oh, si Ma'am Tamura, kilala ni Ma'am Tamura yan, si Jiggy Barra. Siguro alam ni Ma'am Tamura kung sino yung tinutukoy ko. Alam ni Ma'am Tamura yan. Nung panahon niya ng ano ng Kalingap yata. I think Kalingap yun eh. Oh, Kalingap yata. Tuloy natin. Kupal ka ba? Ayun. Gago! Ay, no? Di kahit naman sino eh. Kahit Kanina pa to si Mang Tanor eh. Wala pa si Purman, maya na ako magtrabaho. Ilang oras na ako nag-live? Isang oras na, hindi ka pa nagtrabaho dyan. Sumbong kita kay Purman. Oh, Purman. Yung ano mo oh. Yung trabahador mo oh, hindi pa nagtrabaho oh. ikaw, halimbawa, o malaman mo, nandiyan si Romualdez. Mamimigay daw ng ayuda, mamimigay daw ng 5,000. Aba, pipila ko. Ay, sayang yung 5,000 na yun. Kahit umikot ka sa buong Pilipinas, may makukuha ka bang 5,000? May mapupulot ka bang 5,000 dyan sa tabi-tabi? Wala. Oh. At least napalamon kayo ng gobyernong ito. Oh. Hindi lang ang gobyernong ito, pati kami. Kasi bakit? Taxpayer kami eh. Eh ikaw, hampas lupa ka lang. Basher ka pa ng gobyerno. Oh, at least napalamon ka namin. 'Di ba? Kaya kung ako talaga, kahit naman sino, nagigets ko yung naiintindihan ko yung mga kapwa natin Pilipino na pupunta dyan sa mga event ng pero ang tanong lahat. Sige, Bara. Magkikita tayo bukas. Sige. Ba yan buboto sa'yo? Tapang-tapangan ka, sige. Tapang-tapangan ka, sige, Bara. Baka bukas mamutla ka, ha? Baka wala ka ng dugo pag magkita tayo. Dahil sa sobrang, pamumutla. KO! Kadalasan mo sa mga Pilipino, ugali na ho nila yan, yung tumanggap ng ayuda kahit naman din sino eh. Una pera natin kasi Hindi naman pera ni Romualdez yan eh. Pera ba ni Romualdez yung pinamimigay? Hindi ha. Tagal-tagal nyo mga ganyan nyo ha. Oo, hindi kasi eto kaya ako. BPM, kailan mo si Sangkay dyan. Palagi ko pong naririnig yan pero hindi ko pa siya napapanood. Siguro nadaanan ko na yung mga video niya pero hindi ko talaga siya napukusan. Lang naman nabanggit kasi nga pinagyayabang. Pinagyayabang ng ibang mga vlogger dyan. Na sinasabi nila na, yung mga yung mga DD shit ang ang tawag nila sa amin DD shit eh. Yung mga DDS dyan, yung mga banateros. Wala na, talo na kayo. Ang daming pupunta sa payudan ni Tamba. Sabi ko, ulul, kahit din naman ako pupunta ako dyan eh. Sayang yan, 5,000 yan, may ayuda ka pa. Kahit na medyo masama-sama yung bigas dyan, tatanggapin ko yan. May ano naman kami dito, pwedeng kumain yan. Natural. Kahit gaano kasama yung bigas, kakainin mo talaga. Kasi, baboy ka. Pero kung ikukumpara naman ang pinapamigay na bigas ni Speaker Romualdez sa bigas na pinapamigay ni Digong noon, alayo. Kasi ang pinapamigay na bigas ni Digong noon, alam mo yung may gumagapang sa bigas na itim-itim? May mga engkanto na gumagapang sa bigas. Oh. Ngayon, yung pinapamigay na bigas ni Speaker Romualdez, malinis. Talagang bigas. 'Di ba? Malayo. Kaya, Jiggy Barra, kita-kits bukas alam ko, nandyan ka lang. So, yun lang po guys. Di ko kaya mag-topic ng mahaba ngayon kasi medyo may sipon tayo.